Nangyari nga ng 30 taon sa ika-4 na buwan, ng 5 araw ng buwan, samantalang ako'y kasama ng mga bihag sa pangpang ng ilog Chebar, na ang langit ay nabuksan, at ako'y nakakita ng mga pangitain mula sa Diyos. Nang 5 araw ng buwan, na siyang 5 taon ng pagkabihag ng Haring Joaquim, ang salita ng Panginoon ay dumating na maliwanag kay Ezekiel, na saserdote na anak ni Buzi, sa lupain ng mga Kaldeo, sa pangpang ng ilog Chebar. At ang kamay ng Panginoon ay sumasa kaniya. At ako'y tumingin, at narito, isang unos na hangin ay lumabas na mula sa hilagaan, na isang malaking ulap, na may isang apoy na naglilikom sa sarili, at isang ningning sa palibot, at mula sa gitna niya may parang metal na nagbabaga mula sa gitna ng apoy. At mula sa gitna niya nanggaling ang kahawig ng 4 na nilalang na may buhay. At ito ang kanilang anyo. Sila'y nakawangis ng isang tao, at bawat isa ay may 4 na mukha, at bawat isa sa kanila ay may 4 na pakpak, at ang kanilang mga paa ay mga matuwid na paa, at ang talampakan ng kanilang mga paa ay parang talampakan ng paa ng isang guya. At sila'y nagsisikinang na parang kulay ng tansong binuli. At sila'y may mga kamay ng tao sa ilalim ng kanilang mga pakpak, sa kanilang 4 na tagiliran. At silang 4 ay may kanilang mga mukha, at may kanilang mga pakpak na ganito. Ang kanilang mga pakpak ay nagkakadaitan, sila'y hindi nagsisipihit nang sila'y yumaon. Yumaon bawat isa sa kanila na patuloy. Tungkol sa anyo ng kanilang mga mukha, sila'y may mukhang tao, at silang 4 ay may mukha ng leon sa kanang tagiliran, at silang 4 ay may mukha ng baka sa kaliwang tagiliran, silang 4 ay may mukha rin ng agila, at ang kanilang mga mukha at ang kanilang mga pakpak ay magkahiwalay sa itaas, 2 pakpak ng bawat isa ay nagkakadaitan, at ang 2 ay nagsisitakip ng kanilang mga katawan. At yumaon bawat isa sa kanila na patuloy, kung saan naparoroon ang Espiritu, doon sila nangaparoroon. Sila'y hindi nagsisipihit nang sila yumaon. Tungkol sa anyo ng mga nilalang na may buhay, ang kanilang katulad ay parang mga bagang nagniningas, parang mga sulo. Ang apoy ay tumataas at bumababa sa gitna ng mga nilalang na may buhay, at ang apoy ay maningas, at mula sa apoy ay may lumabas na kidlat. At ang mga nilalang na may buhay ay nagsitakbo at nagsibalik na parang kislap ng kidlat. Samantalang ang minamasdan ko ang mga nilalang na may buhay, narito ang isang gulong sa lupa, sa siping ng mga nilalang na may buhay, sa bawat isa ng 4 na mukha ng mga yaon. Ang anyo ng mga gulong at ng kanilang pagkayari ay parang kulay ng berilo, at ang 4 na yaon ay may isang anyo, at ang kanilang anyo at ang kanilang pagkayari ay parang isang gulong sa loob ng isang gulong. Pagka yumaon, nagsisiyaon sa kanilang 4 na dako, hindi nagsisipihit nang sila'y yumaon. Tungkol sa kanilang mga ruweda ay matataas at kakilakilabot, at itong 4 ay may kanilang mga lyanta na puno ng mga mata sa palibot. At pagka ang mga nilalang na may buhay ay nagsisiyaon, ang mga gulong ay nagsisiyaon sa siping nila. At pagka ang mga nilalang na may buhay ay nangatataas mula sa lupa, ang mga gulong ay nangatataas. Kung saan naparoroon ang Espiritu, ay nangaparoroon sila. Doon pinaparoonan ng Espiritu, at ang mga gulong ay nangatataas sa siping nila, sapagkat ang Espiritu ng nilalang na may buhay ay nasa mga gulong. Pagka ang mga yaon ay nagsisiyaon, ang mga ito'y nagsisiyaon, at pagka ang mga yaon ay nagsisitayo, ang mga ito ay nagsisitayo. At pagka ang mga yaon ay nangatataas mula sa lupa, ang mga gulong ay nangatataas sa siping nila, sapagkat ang Espiritu ng nilalang na may buhay ay nasa mga gulong.
At sa ibabaw ng ulo ng nilalang na may buhay, may kawangis ng langit, na parang kulay ng kakilakilabot na bubog, na nakaunat sa itaas ng kanilang mga ulo. At sa ilalim ng langit, ay nakaunat ang kanilang mga pakpak, na ang isa ay sa gawin ng isa. Bawat isa'y may dalawa na tumatakip ng kanyang katawan sa dakong ito, at bawat isa'y may dalawa na tumatakip sa dakong yaon. At nang sila'y magsiyaon, aking narinig ang pagaspas ng kanilang mga pakpak, na parang hugong ng maraming tubig, parang tinig ng makapangyarihan sa lahat, na hugong ng kagulo, na gaya ng kaingay ng isang hukbo. Pagka sila'y nagsisitayo, kanilang ibinababa ang kanilang mga pakpak. At may tinig na nagmula sa itaas ng langit, na nasa ibabaw ng kanilang mga ulo. Pagka sila'y nagsisitayo, kanilang ibinababa ang kanilang mga pakpak. At sa itaas ng langit na nasa itaas ng kanilang mga ulo, ay may kawangis ng isang luklukan na parang anyo ng batong safiro. At sa ibabaw ng kawangis ng luklukan, ay may kawangis ng isang tao sa itaas niyaon. At ako'y nakakita ng parang metal na nagbabaga, na parang anyo ng apoy sa loob niyaon, na nakikita mula sa kanyang mga balakang na paitaas, at mula sa kanyang mga balakang na paibaba, ay nakakita ako ng parang anyo ng apoy, at may ningning sa palibot niyaon. Kung paano ang anyo ng bahaghari na nasa alapaap, sa kaarawan ng ulan, gayon ang anyo ng kinang sa palibot. Ito ang anyo ng kaluwalhatian ng Panginoon. At nang aking makita, ako'y nasubasob, at aking narinig ang tinig ng isang nagsasalita.